Sa mapagpalang araw po. To this video po ay gagawa tayo ng pumpkin churros. Ayan, meron po tayo ngayong dalawang slice ng kalabasa. So ayan, hiniwa-hiwa ko na po siya, binalatan at hiniwa-hiwa po natin para pakuluan. Ayan, ilalaga po natin yung kalabasa. So sa kabilang kaldero naman po ay magbababad po tayo ng yeast at saka konting sugar. Lagyan po natin ng warm water para madali po siyang mag-dissolve yung ating ibababad na yeast. So, ayan po. At ngayon po ay gagawa tayo ng pumpkin churros sa mga bata po na hindi po kumakain ng gulay. Ayan, advisable po ito para kumain po sila ng gulay. So, naglagay po tayo dyan ng warm water sa ating 1 teaspoon of yeast at na may konti pong sugar para amalsa po siya. Pagkatapos po niyan ay ilalagay lang po natin siya dyan, set aside po natin, takpan natin yung kaldero o kahit na ano pong lagayan na paghahaluan po ng ang amaya ng ating nilagang kalabasa. So yan, ilalagay lang po natin siya dyan sa isang tabi para umalsa. Pag warm water po kasi ang gagamitin ay madali pong umalsa yung yeast kaysa dun sa normal na water lang. Tsaka mas ano siya, sa akin lang po sa personal experience ko, ano siya, yung parang mabili siya umalsa. So yan, papakuluan po muna natin yung ating kalabasa. Hantayin po natin siya hanggang sa maging lumambot para madali po natin siyang durugin. Tudurugin po natin siya mamaya pagkatapos natin yang ilaga. From time to time po ay check po natin yung ating nilagang kalabasa. Kasi baka masunog. Hindi po siya nilagyan ng maraming tubig. Yung enough lang po siya para lumambot. Para hindi po masyado magtubig yung ating nilagang kalabasa. So, antayin po natin siya hanggang lumambot uli. Check lang po natin. So, ayan, after po ilang minuto ay lumambot na po yung ating kalabasa. So, ayan, kailangan po ay malambot na po talaga siya, yung wala na po kayo mag-feel na matigas sa loob. Ayan, medyo matigas-tigas pa po siya konti. So, antayin pa natin po ng ilang minuto. Ayan, pagkatapos po ay sinet aside po natin siya kanina. At ngayon po ay malamig na at dinudurog na po natin yung kalabasa. Malamig na po siya. So, ayan, durugin po natin siya ng pinong-pino, yung wala na po tayong mag-feel na buong-buo. Ayan. Pagkatapos po nagdurugin, ayan, is halo na po natin siya doon sa umalsa na yeast na binabad natin. So, ayan, paghaluin po natin siya maigi. Paghaluin po natin para maging pantay po yung ating mixture. So, ngayon po, prepare tayo. Maglagay po tayo ng 4 cups of flour. Ayan, all-purpose flour po yung ilagay ko. At mag-mix din po tayo sa 4 cup na po na all-purpose flour plus yung 1 cup po of cassava powder.
para po siya ay maging crunchy. Maglagay po tayo ng powder or yung glutinous flour, pwede din po. Tapos mag-add po tayo ng 2 tablespoon of margarine para po mabango yung ating mixture. Maglagay po tayo ng 1 can of condensed milk instead po na sugar ang gamitin natin, at maglagay tayo ng powder milk. Ang ginamit ko po ay condensed milk. So yun na po ang gagamitin natin, parang sugar niya. So haluin po natin maigi yan hanggang sa lumapo, siya maging dough. Gagawin po natin siyang dough. Unti-unti po natin ilalagay yung ating 4 cups of flour para po ma-mix natin siya ng ayos. Maging pantay po sila dun sa kalabasa. So antayin po natin yan. Mix po natin maigi hanggang sa maramdaman po natin na doon na po siya, yung hindi na siya matubig. Kasi ang kalabasa po, hindi na po ako nag-add ng water dyan kasi nga yung kalabasa natin pag dinurog po siya ay matubig na. At yung 1 can na pa natin, yung isang lata pa natin na condensed, so hindi na po tayo naglagay dyan ng tubig. So unti-unti po natin i-apply, ihahalo yung 4 cups of flour hanggang sa maging doon na po siya yung ayan. Pagka siya, mag-add tayo ng last ay 2 tablespoon of cooking oil. So sunflower oil po ang aking nilagay. Sa mga mayroong olive oil, mas maganda po ang olive oil kasi mas healthy po yun. Yan, maglagay po tayo dyan ng oil. So kung napansin nyo po bakit ako naglagay ng oil, naglagay na po tayo ng margarine, kasi kailangan po maging crunchy yung ating churros mamaya pag ating pinirito. Kaya medyo marami-rami yung oil at saka margarine na nilagay natin. Ayan, nag-indo na po siya. Itago po muna natin yun habang i-slice naman po tayo ngayon ng cheese na ipapalaman po natin sa loob ng ating mga dough mamaya. So ayan guys, ayan, pagkatapos po natin hiwain yung ating mga cheese, ayan, already na rin po yung ating dough. So ayan, bibilugin po natin sila muna. Ayan, punuin po muna natin yung ating tray ng bilog. Bilugin po muna natin sila dyan. Pagka napuno po yan, ayan, hanggang sa mapuno yung ating tray. Ayan, tansyahin na lang po natin yung laki ng ating gagawing balls para pagka ginawa natin sila, hindi sila makapal, hindi masyadong makapal yung ating dough sa atin. Kasi yung cheese po natin ay kasi laki lang po ng hindi liit. Ang maganda nga pong gamitin dyan na cheese ay yung dapat mozzarella. Kaya wala po ko nahanap ng mozzarella cheese. Kaya yung ganong cheese na lang po ang aking inilagay. Pero mas maganda po ang mozzarella dahil pag nag-melt po siya, mas para siyang yung makunat. Mas masarap siyang kainin. Kasi talaga nag-melt po siya dun sa ating ito. So yan, bilugin lang po natin ang bilugin niya hanggang sa mapuno. Dahil dalawa pong slice ng kalabasa po yung aking ginawa, kaya medyo marami po tayo nagawa ito. Kaya marami tayong magagawang churros mamaya. So ayan, habang po tayo nagbibilog, mag-prepare po tayo ng mantika sa tabi para yung kamay natin na hindi dumikit po yung dough. Kasi hindi po siya medyo lambot yung ating dough kasi gawa ng kalabasa. Yan, bilugin natin po lahat yan. Pag napuno, at yan nga ay malapit na po siyang mapuno yung ating kalabasa. Isang laman po ng isang tray na po na yan ay 30 peraso po siya, 30 pieces po yan. So yan, pagka nakikita po natin hindi pantay yung dough, ayan siya, dagdagan po natin hanggang sa maging pantay-pantay yung ating pagkakabilog. So ayan, binibilang-bilang po na nga siya para alam natin kung ilang peraso yung ating magagawa dun sa dalawang slice na kalabasa na ginawa natin dough. At pag nabilog na po natin lahat, so yan, mag-prepare na po tayo ng mantika. Diyan lagay po natin ng mantika yung ating plate. So ikininil po natin siya, papahabain
yung kasing size po siya nung cheese na hiniwa natin, medyo mahaba lang siya konti para matakpan po ng buo yung ating cheese, para pag nagprito po tayo hindi po siya tumalsik. So medyo na nga po ako dyan dahil yung nagamit ko pong cheese ay hindi po siya nagme-melt. Dapat po dyan pagka pinirito po natin yan ay mag-melt. So ayan, pagkatapos po natin gawin, isasawsaw po natin siya sa breadcrumbs para hindi po siya magdikit at saka crunchy po siya pag pinirito. Ayan, paulit-ulit lang po yan. Ninild na rin yung ating dough, tapos ilagyan ng cheese. After that ipapagulungin po natin siya sa breadcrumbs. Paulit-ulit lang po siya hanggang sa matapos po natin yung lalagay po ng palaman sa ating mga ginawang dough. Tinagabo. Set aside po yan ang 1 hour to 2 hours para po mag-double yung size. So ayan, natapos na po natin silang lagyan ng palaman lahat. So ayan, nakatatlong tray po natin tayo dyan sa nagawa natin. Nasa 80 peraso po yung nagawa nating dough. So kung ibibusiness po natin siya, medyo maganda-ganda po yung benta. So ayan, set aside po natin ng mga 2 hours. Pag nakita po natin nag-double na yung dough, ayan, piprituhin na po natin siya. So ayan po yung pinirito natin ay medyo nagkamali po ng prito dyan si Rich, kasi nga ang naprito po niya dyan yung nahuli po nating nagawa. So medyo hindi pa po masyadong lumaki yung ating mga dough, hindi pa siya masyadong naalsa. Pero pagka yung una po ang ginamit natin prituhin dyan ay maalsa na po siya, medyo malaki na po yung ating dough. Tsaka pag pinirito nyo po ay para siyang magaan na po siyang balik-balik na rin po natin para maging pantay po yung kulay, para hindi po sunog yung kabila tapos maputla po yung kabila. So kaya ganyan, tsagain po talaga natin silang balik-balik ta rin isa-isa. Yan. Dapat po ang gagamitin natin mantika sa pag-fry niyan ay deep fry po siya, para po siya, hindi siya nakadikit sa kawali yung ating mga churros, para siya nakalutang siya sa mantika. Kasi pagka maliit, kunti lang po yung mantika mo dyan, baka yung loob po niya na hindi maluluto. So tayo po natin siya mag golden brown lahat. Yung mga ilang minuto lang po ay hanguin na din po natin yung ating pinirito. So ayan na po siya. Ayan, golden brown po siya, medyo lang po talaga sa kusina namin. So yan, pag binuksan po siya, dapat po yung cheese meat natin dyan ay melted na. So kaya lang po ang ginamit ko kasi yung cheese ay hindi siya mumurahin ng cheese, kaya hindi po nag-melt yung aking cheese. Alam niya po may ebidensya sa mukha. Masarap. Approve.